Ano ba ang Arduino? Ano ba ang Arduino? Ang Arduino ay isang open source hardware at software. At ano naman ang ibig sabihin ng open source? Ang ibig sabihin ng open source kapag sa software ay available ang source code nito na pwede mong i-modify at pwede mo ring i-redistribute. Kapag sa hardware naman, ang ibig sabihin nito ay available ang design at pwede mong i-edit at pwede mo ring i-redistribute. At marami na rin tayong makikitang hardware ng Arduino na minodify at binenta at pinangalanan ng ibang brand. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang mga parts ng isang Arduino hardware. Ano-ano ba ang mga parts ng isang Arduino hardware? Una ay ang USB Type-B. Ano ba ang function nito? Ito ay ginagawang power supply o ito rin ay ginagamit pang code or pang load ng program papasok sa Arduino board natin. Pangalawa ay ang barrel jack. Ang barrel jack ay ginagamit para bigyan ng power supply ang Arduino board natin. Ang pangatlo naman ay ang header pins natin. Ano-ano ba makikita natin sa header pins? Ito ay ang ground na ginagamit natin para i-ground ang circuit. Isa dito ay ang 5 volts or 3.3 volts na pwede natin gamitin para supplyan ang mga components na ikakabit natin sa Arduino. Ang sunod dito ay ang analog pins. Ito ay ginagamit para magbasa ng signal mula sa mga analog devices or components. Example dito ay ang temperature sensor. Sunod naman ay digital pins. Ito ay ginagamit para sa digital input kagaya ng button at sa digital output naman ay para i-power on ang LED light. At isa pa dito ay ang PWM or tinatawag nila na pulse width modulation. Ito naman ay ginagamit para mag-simulate ng analog output kagaya ng fading LED light. At ang panghuli dito ay ang AREF o tinatawag nila na analog reference na kalimitan ay hindi masyadong ginagamit, pero kung gusto mong gamitin, ang gamit nito ay external reference voltage na mula 0 hanggang 5 volts para sa upper limit ng analog input pins. Ang pangapat naman natin ay reset button na kapag pinindot mo ito ay magre-restart ang code mula sa umpisa at kalimitang ginagamit ito kapag ang code mo ay hindi nakaloop, pwede mo siyang gamitin para mag-loop ang iyong code. Ang panglima naman natin ay ang power LED indicator. Dito mo makikita na kapag ang Arduino board mo ay na-power on o hindi. Kapag hindi mo nakitang may ilaw ito, ay posibleng may problema ang iyong board. Ang pang-anim naman natin ay TX, RX, LED. Ibig sabihin ng TX ay transmit, RX ay receive. Ang LED na ito ay makikita mo magbi-blink kapag meron tayong nare-receive o natatransmit na data sa board natin. Example dito ay ang pagpo-program ng board. Ang pang-pito natin ay ang main IC. Ito ay kalimitang gumagamit ng Atmega na gawa ng Atmel Company. At ito ay tinuturing na pinakautak sa Arduino board natin na kung saan dito natin niloload ang program para sa ating Arduino. Ang panghuli at pangwalo natin ay ang voltage regulator. Ito ay ginagamit para mag-control ng voltage na pumapasok sa ating Arduino board na kalimitan ay hindi pwedeng mag-supply ng mahigit sa 20 volts dahil pwedeng masira ang Arduino board natin. At dahil tapos na tayo sa ating hardware, pupunta na naman tayo ngayon sa Arduino software. So ano ba ang mga importanteng parts nito? Una ay ang verify. Ito ay ginagamit para mag-check ng error sa loob ng ating code.
Ang pangalawa ay ang upload, na kung saan ito ay ginagamit para mag-send ng code papasok sa ating Arduino, or ito yung pagpo-program papunta sa ating board. Ang pangatlo naman ay ang new, na kung saan ay mag-create siya ng bagong window na kung saan ay pwede tayong mag-start ulit ng ating bagong code. Ang pang-apat naman ay ang open, na kung saan ay pwede nating i-open ang luma nating code at pwede natin itong i-edit. Ang panglima naman ay ang save, na kung saan ay pwede nating i-save ang inopen natin na lumang sketch o ang bago nating ginawang sketch. Ang pang-anim naman ay ang sketch name, na kalimitan ay makikita dito ang default name at nag-update ito kapag sinave na natin ang ating sketch. Ang pang-pito naman ay ang sketch area o ang code area, na kung saan dito natin isusulat ang mga code o function na gagawin natin para sa ating Arduino. Ang pangwalo natin ay ang status area, kung saan makikita natin ang mga update pag nagko-compile, nagbe-verify, at kung anong Arduino ang gamit natin at anong COM port siya connected. So dito na matatapos ang ating video about sa Arduino, software at hardware nito.